Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng November 29, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6, ah, 55 ng umaga. Alas 6:55, 6:55 ng umaga, at ngayon po ay Biyernes. Walang pasok kasi nga ay Thanksgiving kahapon, ay karamihan ngayon ng opisina walang pasok. Kasi tawag natin dyan yung floating holiday. Opo. Kaya medyo natanghalian ako ngayon. Ngayon po mga kababayan, mga minamahal, ang tatalakayin ko po ngayon ay makinig po kayong maigi dahil matindi po ito. At humihingi na po ako sa inyo ng pasensya kasi medyo maanghang ngayon ang mga salita ko. Ombudsman Samuel Martires, bulag sa katotohanan. Ayan po. Ombudsman Samuel Martires, bulag o nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Pero mas malamang ay bulag talaga. Opo. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya, lalo na itong panghuli na tatalakayin ko ng husto. Yung ugali daw ng tao ang dapat baguhin. Hindi niya naiintindihan yan. Pero ako, naintindihan ko yan. Kasi nga, yan ang parati kong dinilitsyon po dito na walang batas. No one is justified by following the law is evident. Yan po nakasulat Walang batas na makakapag-justify sa sino mang tao kasi lahat po ay lumalabag sa batas. Opo. No one is justified. Sabi po ng Biblia, by obeying the law is evident. Sa habag lang po ng Panginoon. Opo. At yan ang panghuli kong tatalakayin yan. Pero ano ba itong nangyayari? Bakit naisipan ko na ito ang title ko ngayon? Ombudsman Samuel Martires, bulag sa katotohanan. Kasi po, ito po ang mga sinabi niya. Sa ngayon ito ang sinasabi niya, wala pa ako nakikita na dahilan para kasuhan si BP Sara. Yan po talaga ang bulag. Opo, hindi ba siya nakikinig ng Quadcom? Kung wala siyang nakikita dyan, ay bulag siya. Hindi ba? Ang dami ng naiipit sa bilangguan. O ang dami na po na katulad ni Taguba, nabilanggo na. Ay habang buhay pala yung nasintensya at nagpatutuo na yung asawa ni Sara Duterte ay kasangkot dyan sa droga, yung mga drug lord na yan. At saka si Pulong Duterte at mga Duterte. At saka yung yung Michael Ong, hindi ba? Ay talagang bulag talaga. Opo. At ang dami na po na nai-involve na mga tao, na sari-sari na po na tao. Opo. Ngayon kung sasabihin niya na wala pa ako nakikita, ay bulag talaga, hindi ba? Pangalawa, baka daw kunin niya ang kaso sa NBI o sa DOJ o sa Quadcom. Ay mali yan patungkol sa Quadcom. Ang Quadcom po ay sarili nila yan at wala namang parusa dyan i-reminded ka lang o kaya ay i-detain ka lang, pero hindi naman yun, hindi naman dahil ikaw ay nagnakaw, dahil ikaw ay nagsisinungaling o niluluko mo ang Quadcom, dahil yun ang reason nila kaya pwede kanilang i-detain
wala pong penalty yan yung batas na kung hindi disciplinary lang yan. Paano mong pakikialaman yan? At saka may karapatan sila. Opo, may karapatan sila dahil nga sila ang gumagawa ng batas. Gusto nilang makita kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kung ano talaga ba ang nangyari. Ay lahat po tayo kahit na alam na natin yan, na ganun ang nangyari, pero tinatanong pa natin ano ba talaga ang nangyari? Opo, may sinaksak dyan, bumulagta dyan, ay nakita mo na. Pero gusto pang tanungin, ano ba talaga ang nangyari? Kasi nga, gusto mong alamin, bakit sinaksak? Ganun po May babae na dalaga na nabuntis dyan. O alam natin na nabuntis, pero tinatanong pa natin, ay sino ang ama? Hindi ba? Kasi nga gusto natin malaman ang katotohanan. At kung nalaman na natin kung sino ang ama, ay gusto pa natin malaman ano ba talaga ang nangyari. Ganun po ang tao. Kasi tayo po ay nanggaling sa Diyos. Ginawa po tayo ng Diyos at sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kaya ang tao hindi kalabaw. Ang tao po ay gustong tinitignan yung katotohanan. Yun po, kasi nga tayo ay hiningahan ng Diyos. Ayan po, pero ang kalabaw hindi. O ang pusa o ang aso, wala yan. Tayo po mayroong kaunting gusto nating makuha yung katotohanan. Ayan po. Kaya may mga quadcom o nag-iimbestiga at hindi mo po mapapahinto yan. Ay gusto niya raw kunin. Maari siguro doon sa DOJ o doon sa NBI, pwede yan. Pag nagkagirian yan, siya ang priority, yung ombudsman. Pero, hindi lahat. Ang lang niya ay yung korupsyon. Pero kung yung may kasamang pagpatay o mayroong mga pagbabanta, hindi niya kayang pakialaman yan. Opo. Corruption lang po o yung mga airing public officials, usually nga sa corruption. Pinaalala niya, pwede daw niyang imbestigahan kahit na sinong taong gobyerno. Totoo yan. Pwede niyang imbestigahan. At yan po ang tatalakayin po natin. Ang ombudsman po kasi ay special prosecutor po. Ayan, nakasulat po dyan, special prosecutor po yan. Kasi nga, yung mga dating prosecutor, takot. Yung mga dating prosecutor, ayaw nilang humarap. O, kaya silang suhulan ng mga politiko, na malalaking politiko. At napakabagal po ng asunto. Inaabutan po ng 15 years. Ay patay na muna Patay na muna yung mga testigos o mahina na yung mga testigos o kaya patay na yung nakademanda na taong gobyerno. Kaya nga ito ay ginawa itong ombudsman. At yan po ay galing po yan sa ibang country. Sa Sweden, sa Switzerland, sa Scandinavian, sa yung mga advanced na bansa noon at mahigit ng 100 taon nila yan pinapractice na mayroon silang ombudsman kasi nga nakita nila na ang government prosecutor, yung ordinary na mahirap, kayang takutin ng malalaking politiko. Ngayon, para ang kaso ay maging 2 years lang, usually 2 and 1/2 lang yan O kaya 1 and 1/2 lang Yung mga kaso dyan sa ibang lugar. Iyan po ang trabaho ng ombudsman. At ang ombudsman ay usually matataas na tao yan. Usually retired Chief Justice o member ng Supreme Court. Ngayon, doon sa edad ay sobra na ngang edad yan Hindi ba? Magre-retire na ngayon sa Supreme Court. Kinuha pa yan para maging ombudsman
Hindi ba? O, ay, o sige, paraanin na natin, inappoint yan ni Duterte. Inappoint muna yan sa Supreme Court, tapos kinuha sa Supreme Court, inappoint na naman dyan sa Ombudsman. Pero inuulit ko lang special prosecutor po yan. At malaki po ang katungkulan yan. Pwede silang mag-investigate on their own, motu proprio. Opo. At kaya nilang magsuspindi ng public official. Yan ang isa sa katangian nila. Pag nakita nila talaga na mabigat ang ebidensya, kaya nilang isuspindi. Opo. Pero hindi yung parusa din na gaya ng penal clause na iginagawad ng korte. Suspindi lang po. O kaya forever, si Kwan ata forever na hindi na pwedeng kumandidato. Si Junior Biday, hindi ba? O, yung mayor ng Makati. Parang ganun ang inilapat na parusa ni Conchita, Kwan. Ano ba yun? Yung pinalitan niya. Yun, habang buhay na hindi na pwedeng kumandidato. Pwede pala yung ganun. Kaya nga, mabigat po ang katungkulan ng ombudsman. Inuulit ko, special prosecutor po ito. Kasi nga, yung mga ordinary na prosecutor takot o nababayaran o mabagal. Ay simple kung ordinaryo ka lang na tao, hindi ba? Paparadahan ka lang ng mga nakabaril na nakabunit, hindi ba? Sa gabi, matatakot ka na. Ngayon, kasabay po niyan, mayroon ding special na korte. Kasi nga, mabagal nga yung ordinary korte. Ang tawag natin yan ngayon na kinopya din natin yan sa ibang bansa, sa Netherlands, ganyan, sa Sweden, sa Switzerland. Yan mga na yan, bansa na yan, sila ang nauna dyan na may magkakaroon ng sandigan bayan. Opo, special court po yan para lilitisin yung mga taong gobyerno na nagkurap. Ayan po at yan ay sa kanila tumatagal lang yan ng 1 to 2 years. Tapos na yan. Pero dito si Imelda nga wala hindi ba? Wala Puro postpone, puro apila, hindi ba? Bakit daw hindi na nabibilanggo si Imelda? Ayan na nga. Hindi ba? Sandigan bayan din po yan, ang kanyan. Pero puro apila. Mayroon atang kaso na pwedeng iapila pa sa Supreme Court Mayroong ganun Pero ang alam ko, ang sandigan bayan, may mga kaso na hindi na pwedeng iapila sa Supreme Court. Pero wala akong alam dyan, o hindi ako nagre-research dyan, ay hindi ko tatalakayin yan. Ngayon ayun nga bulag ito si si Samuel Martires. Kung hindi niya nakikita yan, na ang dami na po nabibilanggo. Yung kasama ni Taguba doon sa hearing kahapon, nakita ko, nakabilanggo din pala yun yung yung custom official yung inspector ata yun nabilanggo din pala yun kasi ay idiniin sila o kaya ay sila ang parang lumabas na yung pulgay. Opo, si Taguba at saka yung isa na nakaupo doon. Hindi ba? Ay tinanong nga ni Congressman Luis Troy, sabi niya kung nagsisisi siya o anong masasabi niya umiyak yung si Taguba kahapon nakita ko kasi nga 27 years old, nakabilanggo na pala siya habang buhay po yan. Pero sabi niya, wala akong kinalaman dyan sa droga. Pero siya nga ang inilagay doon, pulgay,
para makalibre sila Mans Castro, sila Mans yung asawa ni Sara Duterte. At saka sila, yung mga Duterte, at yung mga kaibigan nila. May mga kaibigan At ang kaibigan nila ay yung mga drug lord. May mga picture At yung litrato po ay hindi lang yung nakadikit kung hindi nag-iinuman po Hindi ba? Kung kasama mo ang tao sa kainan, ay malapit ka dyan. Kung kasama mo na kumakain yan, malapit ka dyan. You prepare a table for me in the presence of my enemies, sabi po ni David. Ang ibig sabihin yan ay simple, kung kasama mong sa kainan yan, hindi ba? Di barkada mo yan, hindi ba? Barkada mo po yan. Kisa dun sa nagkita lang kayo sa park, nagkasalubong lang kayo, ay iba yun. Kung nadikit lang yung picture, usually, kuwan lang yan, mga AI lang yan, hindi ba? Pero yung kasama mong kumakain, nagtatawanan kayo, at marami kayo, nag-iinuman kayo, ay iba po yan, barkada po yan. Opo, yun po ang kaibahan. Magaling po ako tumingin ng mga litrato. Basta nakasama mo na sa kainan yan, ay sa Saudi Arabia po o sa Middle Eastern countries, pagkasama mo sa kainan, ang ibig sabihin yan, kaibigan mo at handang mamatay para sa'yo. Ayan po, handa silang mamatay. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Yan po ang sabi ni David. Ang ibig sabihin yan, yung mga kalaban niya ay hindi makapasok sa compound niya. Opo, nakatingin lang. Ay kasi nga, ang kasama niya ay Diyos Doon sa kainan ang nagprepara nga ay Diyos You prepare a table for me in the presence of my enemy. Sinisingit ko lang po yan para maintindihan natin ano ang ibig niyan sabihin kung kasama mo sa kainan. Lalo na kung medyo may alak o simple, naandyan na po mga kwentuhan dyan Nawala tayong naririnig dyan. Pero doon sa picture lang, makikita natin. Kaya bulag ito si Kwan Bulag ito si Samuel Martires ayun nga yung Sandigan Bayan, special court po yan. At itong ombudsman, prosecutor po yan, special prosecutor na itinalaga po yan ng batas. Kinopya natin yan sa ibang bansa para mapabilis po ang mga kaso. Ayan po pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna po na batiin ko muna itong mga subscriber po natin o mga nagla-like o nagpapasalamat po ako sa inyo. Yung nagko-comment o nanonood. Opo, yung view. Ay ito po sila si Rosana Narurumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josalan Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Batch number 1 po ito Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya,
Rufino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Bigtak, Leonardo Asibis, at saka si Josito C. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin palagi at suportahan po. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Exodus 23, verse 8. Ang sabi po ng Panginoon, do not accept bribe or do not receive bribe, for bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Yan po nakasulat. Ngayon ay hindi ko naman sinasabi na nag-a-accept siya ng bribe ito. Ito si Kwan. Pero yan po nakasulat Nagiging bulag yung mga righteous o yang ganyan, yang mga pinagkatiwalaan, yang mga mahistrado o mga prosecutor, nagiging bulag kung nagre-receive sila ng mga gifts o bribes o kung ano man yan, mga pabor. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ay bulag ba yan si Samuel Martires? Ay hindi naman bulag yan hindi po bulag yan. Ngayon, kung bulag siya, ay ang sabi ng Panginoon ay kung bulag ka kanya, ay exempted ka. Pero kung hindi ka bulag at hindi mo nakikita yung mga hypocrisy na yan, hindi ba? Hypocrisy po yan Kasi nga, siya itinalaga para lutasin itong korupsyon. Pero ayaw niya kasi nga wala siyang nakikita daw Basahin ko lang ulit in my own language do not accept bribe, for bribe blinds those who see and twist the words of the righteous. Yan po ang nakasulat dito innocent pero sa iba righteous. Pero pari-parehas lang po yan. Nasa translation lang po o nasa do not accept bribe. Kasi nga yung bribe, sabi niya, ay nakakabulag ng mata ng may paningin, hindi ba? May paningin siya hindi ba? Bulag ba siya? Si Samuel Martires, tanungin ko po kayo, bulag ba siya? Ay hindi naman Ay bakit wala daw siyang nakikita? Ayan po, hindi ba? Kitang-kita po yan. Kasi nga, palagay ko lang, marami siyang pabor ang Kwan. At inisa-isa po ni Kwan ni Atty. Claire Castro, yung pabor na ibinibigay niya kay Duterte, ay siya pala ang nag-approve ng Kwan yung girahin ang Marawi o yung Kwan, yung under martial law ang Mindanao, ay 15 billion po ang nagastos dyan o nasalanta dyan sa Marawi Sig na yan. 50 billion at it will take 10 years bago makarecover yung mga tao dun. Baka hindi pa, baka 15 years pa. Ganun po yan. At saan naman kukuha ang gobyerno ng 50 billion dollars po dollars. Inestimate yan dito sa Amerika. Ang nasalanta nung gira dyan sa Kwan. At okay raw yun. Sabi ni Samuel Martires, ano pa? Yung pagbilanggo po kay Dilima. Okay raw yun, sabi niya. Tama lang daw na ibilanggo. Ay bakit? Wala ba siyang mata na yung mga testigo ay nabubulol na uutal pa. At ngayon nga ay nirikant na.
Bulag ba siya? Hindi ba niya alam yan? Hindi ba niya nakikita yan? Ano pa? Ang yung pagtanggal kay Sirino, pabor din siya doon. Kaya nga kako ay ang dami yung mga 15 yan eh. Yung mga pinaggagawa ni Martires na pumapabor siya kay Duterte. Ay, ang masasabi ko, maraming pabor ang nakukuha niya. Ang sabi niya, hindi raw siya dumadalaw sa Malacanang noon. Ay, kahit na hindi ka dumalaw kahit na hindi ka magpakita, marami pong paraan. Opo, pwede kang tatawag, o pwede kang mag-message na lang, o kaya mayroon kang ambassador na pwedeng papasok doon, hindi ba? Pwede eh. Ang paniwalaan po natin, yung gawa, hindi yung salita. Yung gawa, ano bang nangyayari? Ayan nga, kung iisa-isahin ko yung mga pinaggagawa niya na pumabor siya dyan kay Duterte, hindi ba? Pero ang number 1 ko dyan, yung kay De Lima. Hindi ba? Bakit papabor siya? Naibilanggo si De Lima. At ito, sasabihin ko yung judge na nagkuhan dyan, aywan ko kung sino yan, obserbahan po natin ang buhay niya. Yung judge na nagsabi, yung kauna-unahang judge na nagsabi na mabigat ang kaso, mabigat ang mga testigo, dapat walang bail, obserbahan po natin ang buhay niyan o yung buhay ng mga anak niya o buhay ng mga kamag-anak niya. Tignan po natin. Paparusahan po ng Diyos yan. Sigurado ako dyan. Hindi ko kilala kung sino yan, pero kung may nakakakilala kung sino yung judge na yan, obserbahan po natin ang buhay nila. Aywan ko, pati ata yung pangalawang judge 7 judge atang humawak dyan Diyan kay De Lima Kasi nga ayaw nilang ma-involve. Alam kasi nila na kalukuhan lang yung kaso Deuteronomy, inulit po ito kanina sa Exodus. Kaya nga napakahalaga po ito Ito po ang ibinibigay sa mga judges noon. O kaya tatayong judge. O kaya mga king. O kaya tatayong king. O kaya, kasi ang mga king noon, nagiging judge din sila O kaya ang mga propita, kinukuhanan din sila ng mga yung mga judgment kung minsan. Kaya nga ito sa Deuteronomy, do not deny justice or show partiality. Kahit na ikaw ay leader lang, iyan po, wala kang partiality At dito binanggit yan sa mga judges na an eye for an eye. Para nga partiality nga yung justice ipakita an eye for an eye. Yun po ang ibang version niyan. Do not deny justice or show partiality. Do not accept a bribe. Inulit na naman, hindi ba? Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise. Wise ka nga May pinag-aralan ka nga Samuel Martires, hindi ba? May inaral ka abogado ka nakapasa ka ng bar, hindi ba? Ay wise ka. Pero nga nabablind kung nag-receive ka ng mga pabor o gifts o kahit ano yan, kung pera yan. Hindi ba? Do not accept bribe, for bribe blinds the eyes of the wise and twist the words of the righteous. Tinitwist po yung mga narration. Ay ano ba ang narration niya ngayon? Ay wala ako kanyang nakikita. Hindi ba? Wala siyang nakikita. Ay ang dami na po na nabibilanggo. Ang dami ng nagkakasakit, dinadala na sa ospital dahil nga hindi nila kaya na yung kaisipan nila lumalaban dun sa nalalaman nila. Kaya nagkakasakit po ang tao. Diyan po nanggagaling ang sakit ng tao. Sa pag-aaral ko, kung hindi nag-a-agree yung kaisipan mo at yung puso mo, alam mo na hindi tama yung sinasabi mo, pero sinasabi mo, magkakasakit ka talaga. No agreement nag-aalterpisyon na, ayan, pupunta na ilalagay na sa ospital, hindi ba? Ganun po yan Ang sabi niya kasi dito, pwede na daw hindi ipakita, ito yung sinabi niya, nung kinukuhanan ng salin si Duterte. Ang sabi niya, ay
pwede raw hindi na ipakita yung salin o bawal daw ipakita, kailangan daw may consent ng may-ari. Ay ito po, aywan ko lang kung opinion lang niya ito o batas ito na pinairal niya. Ay pero nga ang sinasabi ko ay pwede ang mga department head kasi pwedeng magbumuo ng mga agreement o mga memorandum of agreement. Parang ganun sa kuwa po, hindi ba? Hindi naman batas yun Memorandum of agreement lang yun sa kuwa na yung confidential fund po, yung confidential fund ay pwede hindi ibigay ang mga resibo o yung mga actual na resibo kasi nga delikado. Pero kung ako ang tatanungin dyan, dapat ibigay yan after 3 years. Kung tapos na yung operation, bakit delikado pa sila? Hindi ba? Kung successful na ang operation, after 1 year, pwede nang ibigay ang mga resibo para makita sino yung mga binayaran. Hindi ba? Pero agreement lang po yan, hindi po batas yan. Yang hindi na ipakita ang resibo. Ngayon itong aywan ko kung content lang ito ni Samuel Martires o tinatanong lang siya ng media. Pwede na kanya hindi na ipakita ang salin ni Duterte. Ay kalukuhan po yan kasi lumalabag na po kayo sa batas Yan nga ang ginamit nyo nung pinatanggal si Sirino dahil hindi makita yung salin niya nung nagtuturo pa sa 15 years ago na wala namang korupsyon dyan sa pagtuturo. Nagturo ako ay ang usapan namin ng mga professor, ng mga instructor na katulad ko ay ito, nagkukumustahan po kami araw-araw pag magkasalubong kami, o kumusta na Simon, sabi nila, o kumusta na, gano'n Iisang sagot Ang sagot namin ay ito, kanya. Hindi makapagpatayo ng bahay kasi nga maliit ang sahod. Wala pang bahay, tricycle lang Hindi ba, nagtuturo po yan sa amin sa university, walang bahay. Kasi nga maliit ang sahod at walang korupsyon dyan sa pagtuturo. Kung minsan nga, ikaw pa nga ang bumibili ng tsyok. Di ba? Nagturo po ako sa College of Engineering. Aywan ko kung 5 o hanggang 6 na taon. Kaya alam ko yan. Wala pong pira dyan. Pero yun ang pinipilit nila na ipakita ni Sirino. Ay ako nga, nung paalis na ako, hindi na rin ako nagsubmit ng kwan Nag-abroad po ako Nag-abroad ako kasi nga inupuran ako ng $1,500. Umalis ako agad hindi na ako nagsubmit ng salin ko. Kasi nga aalis na ako O kaya ayaw ko na Hindi ba? Ganun po yan. Ay ang sahod ko noon wala pang kwan 20 years ago, wala pang, hindi pa umaabot ng 15,000 pesos ay inoperan ako ng 750 sa Saudi. Adi, okay hindi ba? $1,500. Ilan yun? Ay, ang laki po ikumpara mo, hindi ba? Kaya nga kalukuhan lang itong ginagawa po ni Kwan ni Samuel Martires Pero alam ko, afterward, kung mag-retire na yan, bubusisiin yan, mali yan. Mali yan. Kasi yan ang paraan kasi para makita mo ilan na ang increase ng asset ng isang taong gobyerno. Kailangan yan. Pero hindi rin lulusot dyan si Duterte kasi nga mayroon siyang isunodbit. Halimbawa, noong 2014, isunodbit niya o 2015, isunodbit niya. Doon mag-uumpisa ngayon, ay ano na ba ngayon? 2024 o 2025. Halimbawa lang, o 2026. Ay, saan nang galing yan? Ganon din Saan nang galing yan? Bakit ang laki na ng asset mo? Ay may record siya nung 2014 o nung 2015 natanggal lang yan dahil nga dito kay itong buwisit na Martires na ito. Bakit niya sasabihin na ganon? Kung opinion niya yan, ay bakit niya gagawing batas ayan lang nga po ang sinasabi ko sa inyo na ang gusto nilang i-implement, yun lang mga memorandum of agreement. Hindi naman batas yan Yun napag-usapan lang. I-implement nila yung confidential fund, hindi na ipakita ang kwan. At yan din ang
nasasama na rin yung mga ibang attorney. Napapansin ko, dahil daw nasa hindi po batas yan, memorandum of agreement lang po yan. Kasi kung gagawa sila ng batas, adi, ay, lalabag na po yun dun sa, dyan sa SAL-in law, hindi ba? Na lahat ng taong gobyerno ay yearly, ay magbibigay ng SAL-in niya. Matthew 23:23, ito po kaugnay din po ito sa yung hypocrisy nga yan eh. Dahil nga siya ang inaasahan na mag-prosecute ng mga taong gobyerno na nagkukurap. Ay hypocrisy po ang nangyayari. Si Jesus Christ po ang magsalita nito, Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. Tinawag niya po na hypocrites. You pay tithes and means, drills and comments, but you have disregarded the weightier matters of the law. Mahirap intindihin, pero ipapaliwanag po yan, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ipapaliwanag ko po para maintindihan natin. Ang sinasabi po ni Jesus Christ dito, kayo mga hypocrites kayo eh. Kasi ang mga Pharisee noon ay sila rin ang umaakto na judge noon eh. Nangangaral sila. You pay tithes. Yung yung ibinibigay sa simbahan yan eh. At ito kasi tax ito eh. May tax ka sa simbahan o parang ganun nga at saka sa sa gobyerno. Yan po. Ang Roman government may tax yan. Ito nga ang sinabi niya, ano ba itong mint? Ito yung mga talbos ng mga talbos lang po yan. May tax po noon. Yung mga talbos ng kamuti, ganyan, ay may mga tax yan. Yung nga humuhuli ng isda, may mga tax yan eh. Humuhuli ng ibon, may mga tax po yan noon, nung kapanahon ng Romano. Opo, para maintindihan nyo po pero mayroon ding tithes, yung ibinibigay sa simbahan. Ang sabi ni Jesus Christ, okay, nagbibigay kayo, tinatax nyo, pati yung mga talbos ng kamuti dyan, Ay ngayon, wala naman nagtatax dyan sa talbos ng kamuti, di ba? Pero sinasabi ko lang po, yan ang mga yan, mga talbos lang po yan. O mga halaman, bulaklak yan na binibinta nila, pero may tax yun. Yun po ang ibig sabihin yan. But you have disregarded or neglected the weightier na mas mabigat na purpose ng batas o purpose of the law or the weightier matters of the law. Ano yun? Yung justice nga eh. Yun ang pinakamabigat na purpose ng batas, to execute justice, mercy, and faithfulness. Ayan po ang purpose ng batas, to execute justice. Justice muna bago yung mercy o yung compassion. Pag hindi umaamin yan, ay walang mercy yan. Ganun po yan. Pag hindi umaamin yan o hindi na-execute ang justice, walang mercy yan. Yan po yun nga nakakalimutan nyo, sabi ni Jesus Christ, na ang mabigat dyan sa batas o ang purpose ng batas is to have justice. Ay nagtatayt nga kayo o nagbabayad nga kayo ng mga tax, hindi ba? Pati nga talbos may tax Kasulat po dito, hindi ba? Hindi ko po imbento yan. Ano ba ang mint? Ay mga talbos pala yan Ngayon ay ito na. Dito na ako magwawakas pero pinaliwanag ko lang na hypocrisy po yan. Yang ginagawa ni Samuel Martirez na yan. Kasi itinalaga siya na kunyari siya ang lalaban. Prosecutor nga siya ng mga tiwali. Ay hindi naman niya ginagawa dahil sabi pa niya wala siyang nakikita. Hindi ba? Bulag, hindi ba? Ngayon, under kay Marcos, iniba naman. Sorry po medyo mahaba po ito kasi nga itutuloy-tuloy ko na sayang kasi ngayon naman, under kay Marcos, iba naman, hindi ba? Iba naman ang sinasabi niya. Ay ako po ay marunong po ako dyan kasi nga yan din ang nilalaban ko na walang batas.
Ang nakasulat po kasi sa Biblia, no one is justified by following the law is evident. Ayan po walang madja-justify sa pagtupad ng batas kasi nga wala naman talagang tumutupad sa batas. Wala po. Ay ito nga si Samuel Martires, wala daw siya nakikita Paano mong ipapatupad ang batas? Hindi ba? Pero kwan lang yan, mga blind item lang na yan. Ito po ang sinabi niya, under kay Marcos. Kasi nga, iba ng administrasyon ngayon, di ba? Hinahanapan na sa siguro ng resulta ng mga tao. Bakit hindi nabibilanggo? Bakit hindi niya kinakasuhan? Ay, ito nga ang sinabi niya. Walang batas na makakaayos ng korupsyon. Ang sabi niya ay kailangan daw ugali ng tao. Ng tao. Sa amin, ang tawag namin sa tao, tawo. Ugali daw ng tao ang baguhin. Ayan nga. Saan niya nakuha yan? Sa mga pastor. Kaya ako alam ko yan Ayun na ang reason niya ngayon. Kailangan daw ang baguhin ay ang ugali ng tao. Hindi ba? Tama naman yan kasi yan po ang Biblia Yan po ang sinasabi ng Biblia Kaya nga si Jesus Christ pumunta dito sa lupa para baguhin po ang ugali ng tao. Kasi nga ang tao hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Maniwala po kayo sa akin. Pwede siguro yung mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, pero yung mga external katulad ng kulambo, pagsuot ng maruruming damit, pwede yan. Ang dali niyang baguhin para ipakita na mahirap ka. Pero yung kailaliman ng kanyang puso, mahirap pong baguhin yan. Kung rebelde yan. Kung magnanakaw yan, magnanakaw po yan. Kung pumapatay yan, yung violent yan. Yun po ang mahirap baguhin. Ulitin ko lang po tama yung sinasabi ni Martires na ang baguhin ng tao ay yung ugali niya muna bago ang society. Tama naman yan Ay ano ang kwan mo dyan? Ano ang nilalaban mo dyan? Wala kang nilalaban dyan kasi nga matagal nang alam yan. Matagal na yan. Opo, ang dami ng pastor na nagsasalita niyan. Baguhin natin ang ating sarili pero hindi natin mababago kasi nga only the grace of God. Sa habag lang po. Ay aywan ko kung anong ibig sabihin niya yan. Ay siguro sinasabi niya dyan na ay exempted na ako dyan. Ay wala akong magagawa dyan. Hindi ba? Yun ang nakikita ko po. Kaya nga hypocrisy Ay bakit pala tinanggap mo pa yung posisyon mo? Hindi ba? Bakit pala naandyan ka pa? Ay alam mo pala na walang magagawa ang ombudsman. Hindi ba? Hindi ba? Natatawa na nga lang ako. Sige po, hanggang dito na lang po at sorry po sa haba Sorry po Hindi ko po sinasadya yan pero ay kailangan ko pong tapusin para matapos ko na ito si Samuel Martires ay walang kwentang tao ito. Kung ganyan lang ang sasabihin niya, dapat doon pa niya sinabi yan. Opo, na walang magagawa ang tao o walang magagawa ang society kasi nga ang problema nasa puso po Kurap po ang tao. Kaya kailangan mo na may helper ka. Hahanap ka ngayon, sinong makakatulong sa'yo? Ay ang hinahanap kasi ng mga tao ngayon, mga politiko natutulong sa kanila, hindi ba? Hindi po maaayos ang ugali ng tao. Ang hinahanap ng mga tao ngayon, mga padrino, hindi ba? Ay hindi po. Hindi ba? O kaya, they trust on the princes. Yung mga king, doon sila nagtatrust. They put their trust in princes. At sinabi po ng Panginoon yan, those who put their trust in princes o their hope in princes ay walang mangyayari dyan. Yan, di ba? At ngayon nga, nakikita ko, bukas po, tatalakayin ko yung impeachment ni Sara Duterte. Makinig po kayo at walang pasok bukas ay baka mahaba din. O sige po at yan po ang tatalakayin ko bukas. Isasite ko po ang history. At ano ang reason ni Marcos bakit ayaw niya? Malamang totoo yun. Ayaw niyang ipa-impeach. Yan po ang tatalakayin ko bukas. O sige po. At hanggang dito na lang po
Dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.